Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 60. Ang mabigat na desisyon ni Don Gustavo. Madilim pa ang langit nang magising si Don Gustavo sa loob ng kanyang kubo sa kampo ng Rosa Negra. Tahimik niyang inilabas ang medalyon na natanggap niya kagabi. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, muli niyang pinagmasdan ang simbolo nito, ang tatlong magkakros na ahas, ang sinaunang tanda ng angkan ng Mondragon. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganitong simbolo sa mensaheng ipinadala sa kanya. Kung totoo ang sinabi ng liham, may mga taong ayaw na manatili siya sa Rosa Negra. Mahigpit niyang hinawakan ang medalyon. Sino kayo, at bakit alam ninyo ang tungkol sa aking ina? Bulong niya, bigla siyang naputol sa pag-iisip nang may kumatok sa pintuan ng kanyang kubo. Don Gustavo, boses iyon ng isa sa mga kasapi ng samahan. Tinatawag ka ng mentor. Tahimik na tumayo si Don Gustavo at itinago ang medalyon sa loob ng kanyang damit. Habang naglalakad siya palabas ng kubo, ramdam niya na may bagong lihim na gumagalaw sa paligid niya. At maaaring ang lihim na iyon ang magbago sa kanyang kapalaran. Pagdating ni Don Gustavo sa gitna ng kampo, nakita niyang nakatayo roon ang mentor kasama ang ilang matataas na kasapi ng Rosa Negra. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Hindi ito karaniwang pagpupulong. Lumapit si Don Gustavo. Tinawag ninyo ako, sabi niya. Dahan daw ang lumingon ang mentor. May masamang balita. Natahimik ang paligid habang nagsalita ang isa sa mga kasapi. May isa pang grupo na kumikilos sa hilagang bahagi ng kagubatan. Hindi sila ordinaryong tulisan. Organisado sila, at armado. Napakunot ang noo ni Don Gustavo. Anong kinalaman nila sa Rosa Negra? Sumagot ang mentor sa malamig na boses. Gusto nilang kunin ang lugar na matagal na nating kinokontrol. Ang ruta ng kalakalan sa kabundukan. Nagkatinginan ang mga kasapi. Alam nila na ang rutang iyon ang isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng kapangyarihan ng Rosa Negra. Kung maaga iyon, manghihina ang samahan. Lumapit ang mentor kay Don Gustavo. May mga ulat na nagsasabing may bagong leader ang grupong iyon. Isang lalaking hindi natatakot sa Rosa Negra. Sandaling natahimik ang hangin. Pagkatapos ay sinabi ng mentor ang mga salitang nagpabigat sa sitwasyon. At gusto kong ikaw ang manguna sa pagharap sa kanila. Nanatiling kalmado ang mukha ni Don Gustavo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ito na naman ang panibagong pagsubok sa kanyang kakayahan bilang leader. At kung magtagumpay siya, mas lalo siyang lalapit sa pinakamataas na kapangyarihan sa Rosa Negra. Sa gitna ng kampo ng Rosa Negra, nagtipon ang ilang piling kasapi habang nakatayo si Don Gustavo sa harap nila. Ang apoy mula sa malaking sulo ay nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga mukha. Tahimik ang lahat, naghihintay kung sino ang pipiliin. Naglakad si Don Gustavo sa harap ng hanay ng mga mandirigma. Isa-isa niya silang tinitingnan, sinusukat ang kanilang lakas, tapang, at katapatan. Huminto siya sa harap ng tatlong lalaki. Ramon, tumango ang lalaki at agad na lumapit. Mateo, sumunod ang isa pa, kilala sa samahan bilang mahusay sa espada. Carlos, ang ikatlong lalaki ay kilala naman sa husay sa pagmanman sa kagubatan. Lumapit silang tatlo sa tabi ni Don Gustavo. Tumingin siya sa iba pang kasapi. Hindi ito magiging madaling laban. Ang kalabang grupo ay armado at handang lumaban para sa kapangyarihan. Lumapit si Esteban, tahimik na nakikinig sa gilid. Hindi siya nagsasalita, ngunit malinaw na pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Don Gustavo. Nagpatuloy si Don Gustavo, bukas ng madaling araw, aalis tayo. Hindi tayo babalik nang hindi natatapos ang laban. Nagkatinginan ang mga mandirigma, ramdam nila ang bigat ng misyon. At sa sandaling iyon, unti-unti nilang nakikita na si Don Gustavo ay hindi na lamang bagong kasapi ng Rosa Negra.
Unti-unti na siyang nagiging leader na sinusundan ng iba. Habang abala ang karamihan ng kasapi ng Rosa Negra sa paghahanda para sa misyon kinabukasan, may 2 taong tahimik na nag-uusap sa loob ng lumang tore ng kampo. Ang mentor at si Esteban. Nakatayo ang mentor sa harap ng bintana habang pinagmamasdan ang kampo sa ibaba. Napapansin mo ba kung gaano kabilas siyang umaangat? Tanong ng mentor. Lumapit si Esteban sa mesa kung saan nakalatag ang ilang lumang dokumento ng samahan. Hindi yun nakapagtataka, sagot niya. May kakaibang lakas si Don Gustavo, at alam niyang gamitin iyon. Sandaling natahimik ang mentor. Pagkatapos ay muling nagsalita, ngunit hindi ko pa rin lubos na kilala ang kanyang pinagmulan. Nagkatinginan silang dalawa, bahagyang ngumiti si Esteban, tila may alam na lihim. Maraming kwento tungkol sa kanyang nakaraan, sabi niya. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Lumapit ang mentor. Kung may alam ka, Esteban, ngayon ang oras para sabihin mo. Ngunit umiling si Esteban. Hindi pa. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng tore kung saan makikita si Don Gustavo na kausap ang kanyang mga mandirigma. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kapag nalaman niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang dugo, bahagyang bumigat ang boses ni Esteban. Maaaring siya ang maging pinakamalakas na leader ng Rosa Negra, o siya rin ang dahilan ng pagbagsak nito. Tahimik ang mentor. Sa ibaba ng tore, hindi alam ni Don Gustavo na ang kanyang pinagmulan ay unti-unti nang nagiging usapan sa loob ng samahan. At maaaring iyon ang magpabago sa kapalaran ng Rosa Negra. Madaling araw pa lamang nang magsimulang gumalaw ang kampo ng Rosa Negra. Ang malamig na hangin ng kagubatan ay dumadaloy habang isa-isang naghahanda ang mga piling mandirigma para sa misyon. Sa gitna nila ay nakatayo si Don Gustavo. Sa kanyang likod ay sina Ramon, Mateo, at Carlos, ang 3 mandirigmang pinili niya. Nakahanda ang kanilang mga kabayo at sandata. Lumapit ang mentor. Sandaling pinagmasdan niya si Don Gustavo bago nagsalita. Ang rutang pupuntahan ninyo ay matagal ng hawak ng Rosa Negra. Kung may ibang grupong gustong kumuha nito, kailangan nilang pagbayaran. Tahimik na tumango si Don Gustavo. Maiintindihan nila iyon, sagot niya. Ibinigay ng mentor ang huling babala. Mag-ingat ka, Gustavo. Ang bagong leader ng grupong iyon ay hindi basta kalaban. Saglit na nagkatinginan ang dalawa. Pagkatapos ay sumakay si Don Gustavo sa kanyang kabayo. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Aalis na tayo. Sa isang utos, sabay-sabay silang umalis sa kampo at tinahak ang makitid na landas papasok sa makapal na kagubatan. Habang papalayo sila, hindi nila alam na mula sa mataas na bahagi ng burol. May isang misteryosong tao ang nakamasid sa kanilang pag-alis. At sa kanyang kamay ay hawak ang isang piraso ng tela na may simbolo ng Mondragon. Tahimik niyang binulong sa sarili. Malapit ka na sa katotohanan, Don Gustavo. Matagal na naglakbay sa makapal na kagubatan ang grupo ni Don Gustavo. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kabayo at ang malamig na hangin na dumadaan sa mga puno. Sa wakas, huminto si Carlos, ang kanilang tagamanman. Itinaas niya ang kamay bilang senyales. Agad na tumigil ang grupo. Lumapit si Don Gustavo. Ano ang nakita mo? Mahinang nagsalita si Carlos habang itinuturo ang bahagi ng kagubatan sa ibaba ng burol. Doon, dahan-dahang lumapit si Don Gustavo at tumingin sa direksyon na tinuturo nito. Sa pagitan ng mga puno, makikita ang isang maliit ngunit organisadong kampo. May mga bantay na naglalakad sa paligid. May mga apoy na nakasindi. At sa gitna ng kampo ay may malaking tolda na tila ginagamit ng kanilang leader. Napansin din nila ang mga sandata na nakasalansan sa gilid ng kampo. Hindi ito basta-bastang grupo lamang. Mahigpit na nagsalita si Ramon. Handa silang lumaban. Sandaling pinagmasdan ni Don Gustavo ang buong lugar. Pinag-aralan niya ang galaw ng mga bantay at ang mga daanang maaaring gamitin sa pag-atake. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang mga kasama. Hindi tayo basta susugod.
Una nating aalisin ang mga bantay, pagkatapos saka natin kukunin ang kampo. Tumango ang kanyang mga mandirigma. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanila na hindi lamang matapang si Don Gustavo, marunong din siyang mag-isip bilang leader ng laban. Ngunit sa loob ng malaking tolda ng Calabang kampo, may isang lalaking nakaupo na tila naghihintay lamang. At parang alam niya na may paparating na bisita mula sa Rosa Negra. Tahimik ang kagubatan. Sa itaas ng burol, naghahanda ang grupo ni Don Gustavo habang pinagmamasdan ang kampo ng kalaban. Ilang bantay ang naglalakad sa paligid ng mga tolda. May hawak silang mga lampara at sandata. Huminga ng malalim si Don Gustavo bago nagsalita sa mahinang boses. Tahimik lang. Isa-isa nating aalisin ang mga bantay. Tumango sina Ramon, Mateo, at Carlos. Sa isang senadoryas ng kamay ni Don Gustavo, dahan-dahan silang kumilos pababa sa burol. Para silang mga aninong gumagalaw sa dilim ng kagubatan. Ang unang bantay ay nakatayo malapit sa isang puno habang nakatingin sa malayo. Hindi niya napansin ang papalapit na anino sa kanyang likod. Si Carlos, sa isang mabilis na galaw, tinakbo niya ang bibig ng bantay at mabilis itong pinatumba. Walang ingay. Sa kabilang bahagi naman, si Mateo ay dahan daw ang lumapit sa isa pang bantay na nakaupo malapit sa apoy. Bago pa ito makapagsalita, mabilis niyang hinayla pababa ang lalaki. Isa pang bantay ang bumagsak sa katahimikan ng gabi. Samantala, si Don Gustavo ay papalapit sa huling bantay malapit sa malaking tolda. Ang bantay ay tila may naramdamang kakaiba at biglang lumingon. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na galaw, napasuko siya ni Don Gustavo. Sandaling nagkatinginan ang dalawa, makikita sa mga mata ng bantay ang takot. Mahinang sinabi ni Don Gustavo, "Pasensya na, maling panig ang pinili mo." At tuluyang bumagsak ang bantay sa lupa. Tahimik na nagsenyas si Don Gustavo sa kanyang mga kasama. Malinis na ang paligid. Wala nang bantay. Sa harap nila ngayon ay ang kampo ng Calabang grupo. Ngunit habang papalapit sila sa malaking tolda ng leader, biglang may narinig na boses mula sa loob. Isang malamig na boses na tila naghihintay lamang sa kanila. "Matagal ko na kayong hinihintay, Rosa Negra." Napahinto si Don Gustavo. Ibig sabihin, alam ng kalaban na darating sila. Tahimik na tumigil si Don Gustavo sa harap ng malaking tolda. Sa likod niya ay nakahanda sina Ramon, Mateo, at Carlos, hawak ang kanilang mga sandata. Muli nilang narinig ang boses mula sa loob. "Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang darating." Dahan-dahang bumukas ang kurtina ng tolda. Lumabas ang isang matangkad na lalaki na may mahabang balabal at malamig na mga mata. Hindi siya mukhang nagulat, parang matagal na niyang inaasahan ang pagdating ng Rosa Negra. Nagkatinginan sila ni Don Gustavo. "Kung ikaw ang leader ng grupong ito," sabi ni Don Gustavo, "mas mabuting sumuko ka na." Ngunit bahagyang ngumiti ang lalaki. Isang ngiting tila may alam na lihim. "Don Gustavo." Bahagyang nagulat ang mga kasama niya. Paano niya nalaman ang pangalan nito? Nagpatuloy ang lalaki. "Hindi ka ba nagtataka kung bakit ka namin hinintay?" Humigpit ang hawak ni Don Gustavo sa kanyang sandata. "Sabihin mo ang gusto mong sabihin." Lumapit ng kaunti ang misteryosong lalaki. At sa malamig na boses ay sinabi niya ang mga salitang nagpabigat sa hangin. "Dahil may alam ako tungkol sa iyong ina." Napahinto si Don Gustavo. Muli niyang naalala ang medalyon at ang liham na natanggap niya. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti muli ang lalaki. "Ang ina mo ay hindi lamang basta babae. Isa siyang taong kinatatakutan kahit ng Rosa Negra." Nanlaki ang mga mata ni Ramon at Mateo. Ngunit bago pa makapagtanong si Don Gustavo, nagpatuloy ang lalaki. "Kung gusto mong malaman kung sino talaga siya, kailangan mo munang malaman kung bakit kanya iniwan." Tahimik ang gabi. At sa unang pagkakataon sa misyon na ito, nakaramdam si Don Gustavo ng pagdududa sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Tahimik ang hangin sa loob ng kampo.
Nakatayo si Don Gustavo sa harap ng misteryosong lider habang nakahanda ang kanyang mga kasama sa likod. Ang lalaki ay tila hindi natatakot. Sa halip, parang siya pa ang may kontrol sa sitwasyon. Ano ang gusto mo? Malamig na tanong ni Don Gustavo. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Hindi kita gustong kalabanan, hindi ngayong gabi. Nagkatinginan sina Ramon at Mateo. Hindi nila inaasahan ang sagot na iyon. Lumapit ng kaunti ang misteryosong lider at ibinaba ang kanyang sandata. May mas mahalagang bagay kaysa sa laban. Ang katotohanan. Napakunot ang noo ni Don Gustavo. Anong katotohanan? Dahan-daang inilabas ng lalaki ang isang maliit na lumang piraso ng papel mula sa loob ng kanyang balabal. Inabot niya ito kay Don Gustavo. Ang unang piraso ng kwento ng iyong ina. Sandaling nag-alinlangan si Don Gustavo. Ngunit kinuha niya ang papel. Pagbukas niya nito, nakita niya ang isang lumang simbolo ng Mondragon at isang maikling nakasulat na pangalan. Isang pangalan na hindi pa niya naririnig noon. Isabela Mondragon. Nanlaki ang mga mata ni Don Gustavo. Ang misteryosong lalaki ay muling nagsalita. Kung gusto mong malaman ang buong kwento ng babaeng iyan, kailangan mong gumawa ng isang bagay para sa akin. Humigpit ang hawak ni Don Gustavo sa papel. Ano iyon? Bahagyang lumapit ang lalaki at bumulong. Ipagkanulo mo ang Rosa Negra. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Sa likod ni Don Gustavo, nagkatinginan ang kanyang mga kasama. Ang alok na iyon ay hindi lamang delikado. Ito ay maaaring magbago sa buong kapalaran ni Don Gustavo. Tahimik ang buong kampo. Ang hangin sa kagubatan ay tila tumigil matapos sabihin ng misteryosong lalaki ang kanyang alok. Ipagkanulo mo ang Rosa Negra. Nakatayo si Don Gustavo habang hawak ang lumang papel na may pangalang Isabela Mondragon. Ang pangalan ng babaeng maaaring may kinalaman sa kanyang pinagmulan. Sa likod niya ay sina Ramon, Mateo, at Carlos, hindi makapaniwala sa narinig. Kung may makaalam ng usapang ito sa Rosa Negra, tiyak na kamatayan ang kapalit nito. Muling nagsalita ang misteryosong lider. Hindi mo kailangang sagutin ngayon. Ngunit tandaan mo, may mga lihim ang Rosa Negra na hindi nila kailanman sasabihin sa iyo. Mahigpit na huminga si Don Gustavo. Sa kanyang isip ay naglalaro ang dalawang bagay. Katapatan sa Rosa Negra, o katotohanan tungkol sa kanyang ina. Dahan-dahan niyang isinara ang papel at itinago ito sa kanyang kamay. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya umatras. Tanging ang kanyang mga mata ang nakatutok sa misteryosong lalaki. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Hanggang sa tuluyang magsalita ang lalaki sa malamig na boses. Mag-iingat ka sa susunod mong hakbang, Don Gustavo. Dahil maaaring iyon ang magtatakda kung sino ka talaga. Tahimik na tumalikod si Don Gustavo. Hindi pa rin siya nagbibigay ng sagot. Ngunit malinaw sa kanyang mukha. Nagsimula na ang pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Kung nagustuhan ninyo ang episode 6 na po, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.